Good morning and once again, welcome to our program, Kaalam Kayo.
an advocacy program of the Schools Division of Marinduque. So, medyo maulan po ang ating umaga. Again, due to the rainy season and Christmas season na po siguro. So, araw-araw meron tayong na-experience na ulan. So, ngayon po ay mapalad na naman po tayo magkaroon ng ating guest for today. At sabi nga po natin kahapon, ay magdi-discuss tayo. We will give you information on the health protocols of the Schools Division of Marinduque. And sabi nga natin kahapon, partner po natin ang Department of Health sa pag-disseminate ng information on our health protocols and our health guidelines, IATF guidelines. So, atin pong inimbitahan ngayong umaga ang ating pong mga taga School Health and Nutrition Section ng Schools Division of Marinduque. Pero bago ko po ipakilala yan, syempre, pagbati po muna sa ating pong Schools Division Superintendent, Dr. LCT Barrios. Ganoon din po sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Sir Felix M. Famaran, ang ating pong Division Chiefs, from the Curriculum Implementation Division, Ma'am Lani M. Similia, and from the School Governance and Operations Division, our Education Programs Supervisor, Ma'am Maria Cecilia S. Manay. Yan po ang ating chief sa SGOD. Of course, kasama natin dyan ang ating Education Program Supervisor, Ma'am Maita M. Lazares, and all our section heads. Ayan, sa lahat po ng personnel sa SGOD, hindi ko na po kayo iisa-isahin. So, shout out po sa lahat ng taga-SGOD, ang ating pong mga kasamahan. Of course, sa ating pong section head, ang ating pong Senior Education Program Specialist sa Social Mobilization and Networking, si Dr. Melanie M. Mendoza. Okay, so, kararating, medyo hingal-hingal lang ng konti, pero chill lang po. I just arrived from a ongoing training. We have our journalistic writing training at the moment. So, kasama po natin dyan ang ating Regional Information Officer, Ma'am Sherilyn T. Lakindanum. At kasama po natin dyan ang aking Alternate Division Information Officer, Ma'am Fretzy Alcantara. So, hello po sa ating pong lahat ng school information coordinators and alternate school coordinators na as of now ay medyo madugo ang kanilang activities. Hindi naman, joke lang. Pero kayang-kaya po nila ang ating pong activities on writing. So, good luck po sa inyong lahat and just enjoy writing while I'm still here at kaalam kayo. So, I'll see you again after an hour. So, now, I'd like to welcome to our program, Kaalam Kayo, ang ating pong Nurse 2 or Nurse in Charge sa ating pong School Health and Nutrition Section sa Division of Marinduque, Ma'am Maria Concordia M. Ebora, or we call her Ma'am Icon or Nurse Icon. Hello, Ma'am Icon. Hello, Ma'am Mais. Good morning. Ganon din po sa lahat ng tagapanood ng ating Marinduque News Channel, News Network. And of course, sa atin pong lahat ng taga-division office, hindi ko na po isa-isahin dahil alam ko pong limited ang ating time. So, salamat po sa pag-imbita para po magbigay ng ilang impormasyon tungkol po sa health protocol ng ating division. Yes, okay. So, mamaya po ay mapapakinggan natin muli si Ma'am Icon at we'd like to introduce to you ang ating po kasama rin mula sa same section, Nurse 2, Ma'am Nicola D. Iglesia. Hi, Ma'am Nicole. Nicole po ang tawag namin yan sa division office. So, good morning, Nurse Nicole. Good morning po, Ma'am Mites, and sa lahat po ng ating mga viewers na nanonood po ngayon, at lalong-lalo na po sa lahat po ng mga DepEd personnel sa Health at Nutrition Section. Sorry po sa ating pong mga boss and sa family ko po na nanonood po ngayon sa iba't ibang dako po ng mundo. Hello po sa inyong lahat. Okay, so marami po tayong nagpapa-shoutout pero hindi ko na po iisa-isa. Thank you po sa lahat ng nakatune in sa atin sa Facebook at sa Channel 3. So we're live here at our local cable Channel 3 dito sa Lucky 7 at live din po tayo sa Facebook live streaming ng Marinduque News Network. So hello po sa mga nakikinig at nanonood ngayon. From Mugpog, si Konsehal Robert Narito, si Ma'am Sherilyn Peralta. Marami po akong kaklase
mga former classmates ko, si classmate Yer at si classmate Pilar Abanya. Okay, at sa mga taga San Isidro Elementary School. Okay, mamaya po mag-shoutout ulit tayo at para bigyan ng daan ang pagbati sa lahat ng distrito ng ating division dito sa Marinduque. So, just tune in hanggang sa matapos po ang ating programa and actually sa buong programa, sa lahat ng programa ng Marinduque News Network. So, just tune in here para po sa mga information, lalo tigit ngayong napapanahon na pandemic at sa mga darating pang mga activities dito sa ating probinsya. So, ngayon po ay ating pong mga bisita ay mula sa ating Health and Nutrition section dahil nga po ang Department of Education ay kasangga o kapartner ng Department of Health in Information Dissemination and in their advocacy campaign for health at lalo tigit po ngayong pandemic. So, makikita po natin na talagang sa ating pong Schools Division Office ay mahigpit po ang pagpapatupad ng health protocols at malalaman po natin yan kung ano po yung mga pinapatupad nating health protocols and guidelines bago pa po tayo makapunta sa opisina ng Schools Division Office sa ating pong mga sections. Ipapaliwanag po yan ng ating pong nurse in charge, si Ma'am Icon. Ma'am Icon? Yes, Ma'am Maid. So, mag-i-start na po tayo ng ating ginagawang health protocol sa ating division para nga po maiwasan or yung prevention ng transmission at pagkalat ng COVID-19. So, tayo po sa DepEd, we are mandated by the DepEd Order number 14, Series of 2020, which is known as the Guidelines on the Required Health Standards in Basic Education Offices and Schools. So, dito po tayo nagbabase at kumukuha ng guide kung paano po natin ipapatupad ang mga steps para po maiwasan ang transmission at pagkalat ng COVID-19. So, Ma'am Mike, dun po sa ating video na ipapakita, so pwede na po natin sigurong i-play. Ayan, sa slide 1 po makikita natin yung ating mga pinapatupad na health protocols. From the gate pa lang po ay meron na po tayong mga health protocols and guidelines na ipinatutupad. So, ayan pong slide 1, if we can present it on screen. Ayan po. So, makikita po natin, mamaya-maya lang po medyo naghahang yung ating presentation. So, sa DepEd po talaga ay medyo multitasking ang ating lahat ng sections ata. So, meron po diyang mga nagiging artista, magiging dancer, merong broadcasters. So, lahat po yan ay ginagampanan natin para lamang po maipaalam natin sa publiko, lalo tigit sa ating mga learners at sa ating mga teachers, ang mga patakaran o mga protocols, lalo tigit ngayon nga pong pandemya. Okay po. So, ang video po natin ay ipapakita na sa screen. Yan po ay makikita po natin sa slide 1 ng PowerPoint. If we can play it now on screen. Okay po. Medyo naghahang po yata ang ating PowerPoint. Sa Yes, slide ma'am. 1 po, yung kulay pink ang background, sir. Slide 1. Just play it po at yun na po yun. Video po siya. Yes po. At Ipapakita dun, Ma'am Mites, yung upon entry pa lang ng ating mga visitors, ng ating mga clientele, as well as ng ating mga staff, ay may pina-follow na po tayong mga protocol. Okay, sa ngayon pong pandemya kasi marami po tayong ginagamit yung lalo tigit yung mga hand sanitizers, mga alcohol,
Meron din tayo yung temperature check. Ano po, so meron po yan simula gate pa lang. And we also have device, some of our sections have yung oftentimes visited na mga sections. Nag-device na rin po sila ng online appointment system para po bago pa sila pumunta sa office or sa section ay sila lang po talaga yung i-entertain. So, wag po sana magtampo yung iba kasi meron na nga po tayong na device na system sa ating pong mga computers, lalo tigit po sa ating pong mga mataong section po, yung ating human resource. Yan, maraming nag-a-apply or nag-i-inquire. So, meron po tayo dyang tawag dito, online appointment system na ginagamit. Also sa SGOD, sa CID ata meron din, ano po? Yes po. So, pwede rin naman pong makiugnayan sa telepono o para po magkaroon kayo ng appointment kung sino man po yung focal person na nais ninyong kausapin. Okay, so while we're still waiting for the slide, shout out lang po kay Tito Celso Mataak who's watching over there in the US of A. Yan. Hi Tito Celso, salamat po sa pagsuporta sa ating Division of Marinduque and also here at the Marinduque News Network. Yan. So, si Ma'am Paning Dinlasan of Don Luis Hidalgo Memorial School. Yan. Nakaatabay po sila sa ating pong presentation. Sana maipakita natin yung slide 1 kung saan yun po yung ginawa ng ating pong nurse in charge tungkol sa ating pagpapasunod sa health protocols doon sa division office. Actually, yung iba't ibang opisina, may kanya-kanya naman po silang sinusunod na protocols, pero syempre inline pa rin po ito doon sa ating sinusunod na IATF guidelines. So, eto nga po ang hirap ngayon ng pandemya, at talagang tayo ay naka-indulge sa mga webinars, sa internet, very very used ang ating internet. So, hindi tayo nagpe-face-to-face. Sabi nga natin kahapon ay ang Division of Marinduque ay wala pong pilot testing sa face-to-face classes. So, kung yung ibang probinsya at regions po ay meron ng they will be starting their face-to-face pilot testing na kanilang klase by November 22. Tayo po ay hindi pa po kasama dyan. So, pero ang ating pong tagubilin ng ating division superintendent ay kahit wala po tayo doon sa walang naisama sa mga paaralan natin sa pilot testing come November 22, patuloy pa rin po paghahanda ng ating pong mga paaralan na possible po for face-to-face classes or piloting of face-to-face classes. So, yun naman po ay sinisigurado na wala po doon sa mga lugar na yun o sa mga paaralan na yun na COVID cases. So, mahigpit po ang screening at assessment ng mga paaralan or mga areas na maaaring isama sa pilot testing for face-to-face. So, are we ready for this first slide? Apo, yun po ay yung Schools Division Office Protocol. Yan po ang ginawa ni Nurse Nicole para po sa ating Division Office Health Protocols. Sa atin po mga sections ay may kanya-kanya na rin po kaming protection. So, each cubicles po, meron tayong mga glass protection para po hindi tayo magkakaroon ng close contact sa ating pong clients. Actually, yung clients po namin ay hindi po natin pinapapasok mismo sa loob ng opisina or ng cubicles. And meron po tayong waiting area kung saan lumalabas po ang employees
para kausapin po kung sino man yung client nila for the day. So, sa guard pa lang po natin ay ang tawag dito, ini-screen na po natin kung kunyari may 5 tao na sa lobby or sa waiting area. So, ini-stop pa po yan. So, now we can see on screen ang ating pong STO Marinduque presentation for the protocols. Ma'am Icon? Yes po, ini-ensure po natin ang safety ng ating visitors and staff upon entry pa lang sa ating gate. So as you can see, meron po tayong thermal scanner as well as automatic alcohol dispenser, and may logbook po na for the staff and for the visitors. So ang atin pong mga visitors ay hinahanapan ng online appointment. Yan po ay para maiwasan ang crowding sa ating mga offices. So, katulad po niyan, si ma'am, tinitingnan po ng ating security guard na siya ay talagang may appointment sa araw na yon. And then, meron din po tayong use your own pen policy. So, dinidiscourage po ang paghihiraman ng pen. After po ng finger scanning ay nagsasanitize po ng hands ang ating mga employee and staff. And of course, ine-ensure din po yung ating physical distancing. All offices are equipped with ultrasonic air humidifiers, and yun din pong ating mga ionizers, and of course, yung ating alcohol dispensers. Meron po tayo niyan sa ating mga lobby at sa ating mga waiting areas. And meron din po tayong UV light sa ating mga offices. So, ang lahat po ng staff ay meron pong face mask and face shield. They are not allowed to get inside without wearing properly ang ating face shields and face mask. Yan po ang ating HR section. Ang ating pong cashier section, headed by Ma'am Aleli Arceo. As you can see, sila pong lahat ay naka-face mask din at naka-face shields. Ito pong ating ICT section, headed by Engineer Dave Zoleta. Ang ating pong budget section, headed by Ma'am Arlene Marasigan. Yeah, meron silang protective glasses din sa kanya-kanyang mesa. Ano po? Yes po. And yung physical distancing, talaga pong ino-observe. Ganoon din po sa ating CID office. Sa ating supply section, may mga signages po tayong nakalagay, and also yung ating mga ionizers, UV light, and humidifiers. Yeah, sa supply section. Yes po. And of course, sa ating accounting office. So, medyo marami din pong bumibisita sa ating accounting office. So, sa kanila po, magbabuzzer or magnanak sa door, and meron pong personnel na mag-entertain. So, yan po ang ating health protocol sa ating division office. And, Ma'am Mides, hindi lang po siya sa division office, kahit po ang ating mga far-flung schools, ay may mga initiatives din. So, kung ano po yung na-observe natin sa SDO, sa ating division office, ay makikita din po sa ating mga paaralan. Yes, thank you so much, Ma'am Icon, at sa atin po mga school heads, yan. Salamat po sa pagpapatupad ninyo. Even though wala po tayong mga learners sa ating paaralan, atin din pong iniingatan yung ating pong mga kaguruan na pumapasok sa
ating paaralan para mag-prepare ng ating pong mga modules para sa ating mga learners. So, ang ating pong Schools Division Superintendent ay talagang mahigpit po sa pagpapatupad ng mga health protocols dahil po gusto niya ay ang lahat ay ligtas. So, health first, safety first para po sa ating Schools Division Superintendent lagi po niya pinapaulit-ulit at ginagabayan at pinapaalala sa lahat ng teaching and non-teaching personnel ng ating pong division na laging safety first or yung ating pong kalusugan muna ang ating alalahanin. So, lagi po tayong tumutupad sa mga health protocols at lagi po tayong nakaantabay at nagbabalita tungkol sa mga updates mula sa ating IATF. At nabanggit ko nga po ang ating pong Department of Health ay ating pong kapartner para sa information dissemination at dahil dyan po ay marami po ang pinapatupad or they encourage us to do TikToks and other videos para po sa information dissemination at ma-engage natin hindi lamang yung mga adults pero yun din po mga learners. So, medyo nakikiuso rin po ang DepEd. Kikiuso po tayo sa mga TikTokers. So, mamaya po makikita po natin yung mga ginawang TikToks ng ating pong health and nutrition section. Yan po ay sa pamamagitan ng pag-encourage ng ating pong vaccine champion. Ang tawag natin sa kanya ay vaccine champ. Papakilala ko na at mukhang marami pa siyang ipapaliwanag. Okay po, so welcome po muli sa ating program, Nurse Nicole de Mesa Iglesia, ang ating pong Nurse 2 sa Health and Nutrition Section ng ating Division Office. Ma'am Nicole. Hello po, Ma'am Mites, and again po, hello po sa ating mga viewers. Yes, okay. So, si Ma'am Nicole po ay nag-attend po yan kasama ng mga other medical staff ng ating pong vaccination orientation. Ano, Ma'am Nicole? Yun yata yes, po. Una mong ipapaliwanag sa atin. Ano ba itong nangyaring orientation and vaccination? So, nung last week po nung June, I think June 28 po yata yun, Ma'am Mites, if I'm not mistaken. So, we had this orientation po regarding how to be a back-to-school champ. So, ito po ay, ano po nito is yung sa central office. So, doon po pinag-usapan kung ano po yung mga topics, kung ano po dapat nating i-highlight when it comes to doing the videos. And binigyan din po nila tayo ng schedule. So, per month or per week, kailangan tayong may ma-discuss na topic. So, yun po yung napag-usapan last time. And then, yung references po kailangan, yung reference po natin na gagamitin is from WHO and DOH. Yes, okay. So, meron tayong ipipresent again na vaccination slide. Yes po. Ilan po ba ang umattend nitong orientation na ito, Ma'am Nicole? Actually po, buong Pilipinas po yan, no, Ma'am Mites. So, bawat division po ay meron pong back-to-school champ. So, lahat po, all over the Philippines po ang umattend. So, isa po per division. Wow, talagang vaccine champ talaga. Yes po, Ma'am. So, mamaya makikita rin natin ang dancing prowess ni Ma'am Nicole, ni Miss Nicole. Okay. First Nicole, from Health and Nutrition So, Section ng vaccination SDO Marinduque. orientation slide, Kumusta po kayo? makikita po natin dyan. Expose po ba kayo sa Yung taong may mga- COVID-19? O kaya naman sa taong Hindi. Nako. Okay, so medyo mabagal ata ang internet natin ngayon. Hindi po mapasok ang ating PowerPoint sa ating pong presentation. So,
Anyways, yun nga po, nagkaroon po tayo ng vaccination orientation dahil nga po ito ay kinukonsider na natin na napakahalagang bagay ngayong panahon ng pandemya. So, ang ating pong mga health personnel ay kailangan talaga na magkaroon ng orientasyon kung ano nga ba itong vaccination at para nga po ito ay ma-disseminate naman natin sa ating field. O tinatawag nating field, yung ating pong mga school heads, sa ating pong mga parents. So, sabi nga po natin kahapon ay marami po tayo iba't ibang convergences na ginawa. So, doon din po pinapasok natin yung mga importanteng announcement lalo tigit sa tungkol sa ating pandemya, sa ating vaccines. So, kailangan po talaga nagkakaroon tayo ng orientation on vaccination para yung ating po mga health personnel ay updated din po at para mai-disseminate sa ating pong public, lalo tigit sa ganitong platform, sa Facebook. So, iba't iba pong gawain ang ginagawa nila. Merong mga short video clips para po medyo mas engaging siya sa mga may edad na hindi makakapanood ng mahabang lecture on vaccination. So, nung una nga po ay iba-iba ang naging konsepto natin tungkol sa vaccine. So, meron pong ayaw magpabakuna, di ba? Ma'am Icon, marami tayong hesitant. Yes po. May mga personal din nga tayo, di ba? Na hesitant ang una. Pero dahil nga po nagkakaroon tayo ng mga information dissemination on the importance of having vaccine or having vaccinated, I think we have 100% already vaccinated division personnel. Ano Ma'am Icon? Tama po ba ako? Ma'am Icon? So, yung pong ating vaccination report ay kasama po sa ire-report ni Nurse Nicole para po sa ating teaching and non-teaching personnel. Ipapakita niya po doon kung ilang percent na ba ang ating mga vaccinated personnel at ilan pa ang mga hinihikayat pa po natin. So, patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga RHUs regarding po sa vaccination schedule. So, sana po sa lahat po ng viewers natin na hindi pa po nababakunahan, makipag-ugnayan lang po sa ating mga barangay. Doon po kayo magpapalista upang kayo po ay mabigyan ng slots para sa ating pagbabakuna. Meron po tayong mga municipalities na sa mga RHUs po tayo makikipag-ugnayan regarding po sa mga vaccination schedule. So, as of now po, ang ating pong SDO personnel ay so far ay 93.91% na ang nababakunahan. So, mataas na po siya. Ang ating pong mga teaching personnel sa field ay so far po ay 62 point something percent. So, medyo marami pa po tayong hinihikayat na mga teaching personnel. To be exact po ay 67.52% as of today ang nabakunahan na ating mga teaching and non-teaching personnel sa field. So, as of October 20 po yan, yung atin pong datang sinasabi. So, sa atin pong division ay marami po tayong initiative na ginagawa para po talagang maiwasan at makontrol ang pagdami po ng ating COVID-19 cases. So, ang karamihan po sa ating activities ay virtual at dinidiscourage po ang face-to-face that requires mass gatherings para nga po patuloy na maiwasan na talaga at bumaba po ang kaso ng ating COVID-19. Sa DepEd po, so far ay 127 po ang cases natin. Ang active case po natin as of today is 4. Ang ating pong learners ay 2 at teaching po ay 2. So, meron na po tayong recovered na 51 learners, 59 teaching personnel, and 9 non-teaching personnel with a total of 119.
So, yan na po yung recovered natin. And, sadly, meron po tayong death na 3 teaching and 1 non-teaching personnel with a total of 4. So, talaga hindi maiwasan na magkaroon tayo ng casualty, Ma'am Icon. Yes, so, meron ma'am. din tayong 3 teacher na sumakabilang buhay na nang dahil sa COVID at isang non-teaching personnel. So, tayo po ay nakikiramay sa kanilang pamilya. Talagang medyo malakas ang epekto nitong COVID-19. Pero as of now, sa ating probinsya ay medyo okay naman po at bumaba na ang ating COVID cases. Hindi kagaya noon, talagang nagkaroon ng Delta dito sa ating lugar. So, kaya nga po tayo ay nagkakaroon ng information dissemination para yun pong mga maling konsepto o maling paniniwala tungkol sa vaccine ay atin pong maipaliwanag sa publiko. Kasama po ang Department of Health. So, ang DepEd po ay nakikisama sa kanila sa pag-inform ng ating pong mga kababayan para nga po ma-reach natin yung herd immunity. So, Ma'am Nicole, if you are ready sa ating pong next slides, ito yung mga misconception ata, yung mga myths on vaccination. Ano po? Yes, ma'am. Usually po yung mga fake news na naririnig at napapanood natin sa Facebook at saka kung saan-saang mga internet na nabibview natin like YouTube. Right. Oo, ang dami kasing lumalabas sa internet. Yes po. Oo, ang dami talagang lumalabas sa internet na iba't ibang informasyon na malilito ka kung alin ang paniniwalaan. Yes po. So let us now present the myths and facts on vaccination. So these are the mga fake news na naririnig natin na magkaka-COVID daw and then magiging magnetic. So which is may explain po dito sa video na ito. So before daw po tayo maniwala, so ito po yung nagiging reaction natin, nagkakaroon tayo ng shock, natatakot. Ito po yung dahilan kung bakit yung iba po hindi nagpapabakuna. Kasi madami pong mga fake news na lumalabas. So yung una po is magkukos daw ng pagiging magnetic yung vaccine. So which is hindi po totoo dahil po ang bakuna ay hindi po naglalaman ng any magnetic content. And then, ang sabi po sa fake news, hindi daw magkaka-baby. So, yung vaccine po natin ay hindi po nagkukos ng sterility or infertility. And then, magkaka-COVID daw, according sa fake news. So, hindi po ito totoo. So, ang reference po natin dito ay ang DOH and WHO. So, bakit ba nagkaroon ng COVID-19? May bakuna ka naman. So, ito po yung nangyayari within 14 days before getting your first dose, in between your first and second doses. Before your body had built up the protection from the vaccine and any gap po pag hindi kayo sumusunod sa mga behaviors po natin. So, before kayo maniwala, kailangan po mag-pause or mag-stop and then kailangan pong alamin ang mga legit and trusted sources po na nakikita nyo ngayon. And then, sama-sama po tayong mag-aral kung ano ba talaga yung totoo. So, yan po ang ating first video. Ayan. So, ipipresenta po natin yung ating video on next video po. Sana may sound, Si Nurse Nicole. So, ang next video po natin is about COVID vaccine. So, ang dami pong nanood dito, At nakakatuwa po na yung iba pong ayaw magpabakuna, nung napanood nila to is nagpabakuna na talaga. So, ito po ang video nito nagsasabi na ang lahat po ng COVID vaccines ay safe. Okay po? So, ito po ay binibigay sa 18 years old and above. So,
cut mo lang, cut, balikan lang, mabilis. 5% against severe COVID-19. Ano mga maaari mong maramdaman matapos mong mabakunahan ng Janssen? Pagsakit, pamumula at pamamaga sa parte ng binakunahan. Pagkapagod, pananakit ng ulo, pagsakit ng kasukasuan, panginginig, lagnat at pagduduwal. Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech. Ang technology platform na ginamit is mRNA. Pwede siyang gamitin sa 12 years old and above. May 2 doses which is 21 days apart. Vaccine efficacy is 95% against symptomatic COVID-19 sa 16 years old and above and 100% against symptomatic COVID-19 sa 12 to 15 years old. Anong maaari mong maramdaman pagkatapos mong bakunahan ng Pfizer? Pananakit sa parting ng bakunahan, pagkapagod at pananakit ng ulo. Gamaleya Sputnik V. Ang technology platform na ginamit ay viral vector. Merong 2 doses na 3 weeks apart. Vaccine efficacy, 91% against symptomatic COVID-19 at 100% naman kapag moderate to severe COVID-19. Anong maaari mong maramdaman matapos mong mabakunahan ng Gamaleya Sputnik V? Masakit, mainit at namamagang parte ng nabakunahan, pagsakit ng ulo, pagsakit ng kasukasuan at kalamnan, masakit na lalamunan, pagtatae, walang ganang kumain at ubot sipon. Moderna. Ang technology platform na ginamit ay mRNA. May 2 doses na merong 28 days apart. For vaccine efficacy, 94% against symptomatic COVID-19 and 100% against severe COVID-19. Anong maaari mong maramdaman matapos mong mabakunahan ng Moderna? Masakit, namumula at namamagang parte ng nabakunahan, pagkakaroon ng kulani, lagnat, sakit ng ulo, pagkapagod, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, pagduduwal, pagsusuka at panginginig. Biotech. Ang technology platform na ginamit ay inactivated virus. May 2 doses na 28 days apart at ang vaccine efficacy is 80.6% against symptomatic COVID-19. Anong maaari mong maramdaman matapos mong mabakunahan ng Bharat Biotech? Pagsakit ng ulo, pagkapagod, masakit na katawan, masakit na tiyan, pagduduwal at pagsusuka. Oxford AstraZeneca. Technology platform na ginamit ay viral vector. May 2 doses na 4 to 12 weeks apart. Ang vaccine efficacy is 70.4% against symptomatic COVID-19 at 100% naman against severe COVID-19. Anong maaari mong maramdaman matapos mabakunahan ng AstraZeneca? Pananakit at paninigas sa parte ng nabakunahan, pagkapagod, pagsakit ng ulo, sinat at pagsakit ng kalamnan. Sinovac Coronavac. Ang technology platform na ginamit ay inactivated virus. May 2 dose na 28 days apart. Ang vaccine efficacy ay 51% against symptomatic COVID-19 and 100% against severe COVID-19. Anong maaari mong maramdaman matapos mabakunahan ng Sinovac? Pagkakaroon ng bulani, pagkakaroon ng allergic reaction katulad ng rashes at kumpulsyon, may lagnat man or wala. Kapag nakaramdam ng adverse events, agad na tumawag sa COVID-19 hotline numbers para malaman kung anong dapat gawin. Upang makuha ang maximum protection, kailangan makumpleto ang dose. Ang Best COVID-19 vaccine ay available ngayon sa inyong mga rural health clinics. Kaya, mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela. Ayan, salamat at sa ating telegenic na nurse. So, kung pa-chill-chill lang, medyo kailangan mag-chill si Nurse Nicole. So, yan po ang iba't ibang vaccines na available sa market. Pero dito sa ating province, Ma'am Nicole, ano po ba ang available ngayong panahon at ano yung pinaka-effective? So, Ma'am Mites, katulad po ng napanood natin kanina sa video, lahat po ng vaccines ay effective and safe. So, hindi na po kailangan mamili. Ano po? And ang available po ngayon sa ating province, last week po meron tayong Pfizer and ngayon po ang nabalitaan ko is we have Moderna. Ayan, yun yung iniintay ng ating mga yes po. adults yung Pfizer daw kasi yung mas efficient and effective at saka yung Moderna dahil mas mahal. Pero sabi nga ng DOH, ang lahat po ay effective vaccines. Dahil ito ay napag-aralan na-research na, so yan po ay pwede natin gamitin. Kaya nga nilabas na sa publiko. Ano po?
Yes So, po. yan. So, nakita natin kanina, ang iba't ibang vaccines ay may iba't iba ring epekto. So, huwag po tayo magtataka, ba't kayo biglang masakit ang ulo, bakit nilalagnat, yung iba, hindi. Kasi nga po, iba-ibang vaccines, iba-iba rin po ang epekto at iba-iba rin po ang side effects sa mga tao. Depende po kung meron kayong mga comorbidities or meron kayong ibang sakit. So, depende po yan sa atin. So, mahalaga po ang magkonsulta sa doktor pagka merong kakaibang nararamdaman. Tama po, Ma'am Nicole? Yes po, correct po, Ma'am Mites. Yes. Okay, so we have another slide. Ano po ba itong next slide natin? Tungkol naman sa bakit tayo kailangang magpabakuna. Yan na ba yan? Ang ating next slide. Yes. Ma'am Nicole ako. Hello, nurse! Busy ka ba? Gusto ko kasi sana magpabakuna, kaya lang ang dami-dami kong tanong. Bakit ba kailangan kong magpabakuna? Hi po! Malagang pagpapabakuna upang maiwasan ang matinding sintomas sa dulot ng COVID-19 na maaari magdulot ng pagkamatay. Nurse! Paano ba kayo kung magpabakuna? Mawawalan ba ako ng trabaho? Ang pagpapabakuna ay hindi mandatory. Ito ay voluntary. Ibig sabihin, kung sino lang ang gusto magpabakuna, siya lang babakunahan. Pero hinihikayat ng ating ahensya, ang Department of Education, na tayo'y magpabakuna upang proteksyonan hindi lamang ang ating sarili, kundi ang pamayanan. At in preparation na din ito for face-to-face classes. Paano kung naisipan ko na gusto ko palang magpabakuna? May babayaran ba ako? Ang DepEd personnel ay under ng A4 priority group. Kapag nasa priority group ka, wala kang babayaran. Ay, nurse! Paano naman kung makaramdam ako ng kakaibang simptomas? Tapos mamayot pa kiramdam ko. Tapos nagpa-check up ako sa doktor, tapos sabi niya, kailangan kong hospital. Paano yun? Sino sasagot ng aming hospitalization? Alam mo naman, kunti na lang sahod ko. Puro ako umutang. Paano yun? Kung sakaling ikaw ay magkasakit, pagkatapos mong mabakunahan, o mahospital ng dahil dito, lahat ng gastusin ay sasagutin po ng ating gobyerno through PhilHealth. Pwede ba akong pumili ng brand ng bakuna? Baga, magkaiba ang first dose kaysa sa second dose? Pwede ba yun? Hindi ka maaaring pumili ng brand. Kung anong available sa ating Rural Health Unit, yun ang ibibigay sa'yo. Kung anong ginamit ang first dose, yun din ang gagamitin para sa second dose. Para makamit mo ang maximum protection na galing sa bakuna. Ang video na ito ay isang paalala mula sa Department of Education. Kaya, mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela. Sa video na pinakita po kanina, no? So, hindi tayo pwedeng pumili ng vaccine. Kung ano yung ginamit na brand sa first dose, ganun din po dapat ang brand sa second dose. So, importanteng makumpleto natin ang doses po. So, ang Johnson lang po ang may isang dose. Yan. Thank you for that information. At sabi nga sa huling note ni Ma'am Nicole, back to school, Apa. vaccinated muna bago bumalik sa paaralan. So, back to school, ano yun? Ma'am Nicole? Mag-back to school na. Yeah, mag-back to school na. So, Ligtas na bakuna para sa balik eskwela. yan. So, kailangan ay vaccinated bago tayo pumasok sa eskwela. Pero as of now, wala pa rin po tayong face-to-face. Kaya tayo mga teaching and non-teaching, ang kailangan ay vaccinated na. So, sabi nga ni Ma'am Nicole, okay na po ang ating number of vaccinated personnel. So, ang next naman nating slide, yan. Let's hear it. Magpapabakuna ka ba? Kapag nagpabakuna ka, ito ang mga kailangan tandaan. Bago, habang, at pagkatapos magpabakuna. Things to remember before going to the vaccination center. Kumpirmahin kung saan, kailan at anong oras ka dapat bakunahan. Magdala ng government-issued ID. Magdala ng proof of eligibility na ikaw ay parte ng sektor na kailangang bakunahan. Dali ng medical clearance kung kinakailangan.
Isulat ang PhilHealth number or dalhin ang iyong PhilHealth card. Magsuot ng face mask at face shield at magdala ng sariling ballpen at alcohol. Vaccination steps. Vaccination steps. 0 pre-vaccination screening, 1 waiting area, 2 registration area, 3 screening area, 4 health education area, 5 vaccination area, and 6 post-vaccination monitoring area. Pre-vaccination screening. Mga kailangang magdala ng medical clearance, nag-undergo ng treatment, may HIV, may autoimmune disease, transplant patient, patient with poor prognosis or bedridden, and currently taking steroid. Station 1, waiting area. Habang nag-aantay, siguraduhin nasusunod ang minimum standards. Pagsuot ng face mask, ng face shield, pag-sanitize ng kamay gamit ang alcohol, at pag-maintain ng physical distancing na 1 metro ang layo. Station 2, registration area. Makakatanggap ka ng mga sumusunod: informed consent form, health screening form at pamphlet. Sagutan at ipasa ang pre-registration form. Ipakita ang identification card katulad ng senior ID or government-issued ID. Ipakita ang eligibility na ikaw ay parte ng sektor na kailangan pakunahan. Station 3, screening area. Mga karaniwang tinatanong: current medical condition, medical history, kung ikaw ay na-expose sa COVID-19, mga gamot na iniinom na nireseta ng doktor, at kung ikaw ay may allergy. Station 4, health and education area. Ang kalagayan ng pagpapabakuna ay tinuturo dito. Kung meron kang katanungan tungkol sa pagpapabakuna ay pwede mong itanong. Station 5, vaccination area. Ito na ang parte kung saan ka babakunahan. Ang vaccination card at ang schedule for second dose ay dito binibigay. Station 6, post-vaccination monitoring area. You will be observed for 15 to 30 minutes for allergies and other possible side effects. Before leaving the vaccination center, huwag kalimutan ang iyong vaccination card, pirmin ang schedule ng iyong second dose. Alamin kung paano at kailan ka dapat mag-report ng side effects na maaari mong maranasan. Ang video na ito ay isang paalala mula sa Department of Education. Kaya, mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela. Go. So, napanood po natin ang kahalagahan po or ang steps ng vaccination. So, add ko lang po dito sa napanood nating video na kailangan pong nakatulog kayo ng maayos and busog kayo before kayo magpa-vaccine. Pag after magpa-vaccine ba, kailangan mabusog din ulit? Sure po para hindi po mahilo. And add ko lang din po, no, usually po, ang effect po ng vaccine is masakit po yung vaccinated part. So, ang gagawin po, kailangan po ng cold compress. Then after 15 to 20 minutes po yun ha, ang cold compress. And then after 24 hours po, kung masakit pa rin, warm compress naman po, 15 to 20 minutes din po. Ayun, yun pala ang difference na ano. Kasi yung iba, nakukonfuse sila kung kailan maglalagay ng cold at kung kailan maglalagay ng hot compress or warm compress. So after 24 hours pa lang, pala maglalagay ng warm compress. Yes po. Okay, so yan po ang ating tips galing po sa ating VacChamp. Ang ating pong next slide. Ayan, makikita naman po natin ang dancing prowess ng ating health and nutrition personnel. Magpapakuna ka na at tinglabanan at pigilan ang COVID-19 sa ikaw ay nagsasawang lumagilan sa bahay. Hindi ka magagala dahil ayaw mamatay. Kung gusto mo magbago at takbo ng buhay, ito ang solusyon, huwag ka nang maghintay. Bababakuna, magpapakuna ka na at tinglabanan at pigilan ang COVID-19 sa bababakuna, magpapakuna ka na at tinglabanan at pigilan ang COVID-19 sa inyo. Kaya't mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela.
sa balik eskwela. Ayan, yun po yung sinasabi natin na minsan ang ating pong mga frontliners, ang ating pong mga nurses and doctors sa DepEd ay nagiging dancers din. Ngayon naman po sila ay mga broadcasters. So, talagang multitasking kapag nasa DepEd ay iba-iba po talaga ang mga talents and skills na na-discover. Ano, ma'am? Okay, so, yung kanina po kasi naligtaan natin yung slide noong division orientation, or this is a national orientation on vaccination. Yung sinasabi po ni Ma'am kanina na nationwide siya. So all over the Philippines ay meron pong umattend na mga health personnel, and one representative from each division lang po ang pinapadala dyan. So we'd like to show you our presentation for that vaccination orientation. Nagpositibo ka ba sa COVID-19? Magpapabakuna ka. Magpapabakuna ka na. Kung nagpositibo ka sa COVID-19, ito ang mga paraan para maprotektahan mo ang iyong mga kaibigan at pamilya. Ihiwalay ang sarili sa loob ng bahay o tatawagan ka or inform ka ng Rural Health Unit kung ikay dadalhin sa isang healthcare facility. Makipag-ugnayan sa inyong Rural Health Unit upang matulungan kayo sa contact tracing at para malaman ang iyong mga susunod na hakbang. Alamin kung sino mga nakasalamuha mo or kung saan ka pumunta 2 araw bago ka magkaroon ng simptomas, or kung walang simptomas 2 araw bago ka magpaswab. Makipag-ugnayan sa mga taong nakasalamuha mo ng higit sa 15 minuto at a distance closer than 1 metro, and let them know na ikaw ay nagpositibo sa COVID-19. Kapag ikaw ay bumisita sa isang tindahan, sa ospital, or sa klinik, or kung saan man maraming tao, makipag-ugnayan sa kanila at sabihin kung anong araw at anong oras ka nandoon. Mga dapat tandaan kung ikaw ay COVID positive at may simptomas. Kapag ikaw ay may lagnat at ubo, palagiang magugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, o kaya ay gumamit ng alcohol. Manatili sa bahay, huwag munang magtrabaho, magpahinga, uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Manatili sa isang kwarto malayo sa inyong pamilya. Kung hindi posible, magsuot ng medical mask at tumistansya ng 1 metro ang layo sa ibang tao. Kailangan mahangin, dapat may sariling banyo. Kung uupo or hatching, tabunan ang bibig at ilong gamit ang iyong siko. Gumamit ng disposable tissue at itapon pagkatapos. Kung nahihirapang huminga, tawagan agad or makipag-ugnayan sa inyong Rural Health Unit. Mga dapat gawin ng mga nag-aalaga. Siguraduhin ang may sakit ay nakakapagpahinga ng maayos, umiinom ng maraming tubig at kumakain ng masustansyang pagkain. Gumamit ng medical mask kapag ikay nasa kwarto ng pasyente. Huwag hawakan ng mask at ang muka kapag ikay nandoon, at pagkatapos nito ay itapon ang mask sa basurahang may takip. Palagiang magugas ng kamay gamit ang sabon at tubig or alcohol-based rub. Ito ay gagawin pagkatapos mong mag-alaga sa pasyente o bago, habang at pagkatapos mong maghanda ng pagkain, bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Kailangan may sariling gamit ang pasyente at hugasan itong mabuti. Palagiang mag-disinfect or maglinis ng mga parteng madalas nahawa. Tawagan ang inyong Rural Health Unit kapag ang inyong taong inaalagaan ay nahihirapang huminga. Mga dapat tandaan ng mga kasama sa bahay ng tao may COVID positive. Palagiang magugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na kung ikaw ay umubo o humatsing, bago, habang at pagkatapos maganda ng pagkain, bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, bago at pagkatapos mong mag-alaga sa pasyente, at kapag nakita mo madumi ng iyong kamay. Huwag i-expose ang sarili sa taong may COVID-19 kung hindi kinakailangan.
Iwasan ang hiramin ang gamit ng taong may sakit. Kapag umubo or bumahing, tabunan ang bibig at ilong gamit ang iyong sito. Or gumamit ng disposable tissue at itapon ito sa basurahang may takip. I-monitor ang kalusugan ng bawat isa. Kung mayroong simptomas katulad ng lagdat, ubo or nahihirapang huminga, tumawag agad sa inyong rural health team. Ito ang mga COVID-19 hotline numbers sa inyong lugar. Ang video na ito ay isang paalala mula sa Department of Education. Kaya, mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela. Okay, so yan po. Sana po naliwanagan tayo sa mga dapat gawin kapag tayo ay medyo may pakiramdam tayo na tayo ay nakakontract na ng virus, ng COVID virus. So yan po yung mga dapat nating gagawin. Ano, Ma'am Nicole? Yes po, correct po, Ma'am Mites. Okay. So, kailangan lang po talaga ang laging pag-iingat. So, hinintay po natin ang next slide natin kung i-present natin ang next slide. Pasensya na, medyo hindi pumasok yung ating next slide. So, okay. So, kung ano pong nakasalang dyan, at yun na lang po ang ating i-play para hindi tayo makatake ng time. At medyo mamaya ay antabayan na natin ang sunod na programa po nito. Pero as of now po, yan, lagi nating sinasabi, mas mabuti ang, anong tawag doon, precaution than medication. Ano po? So, kailangan ay precautious tayo sa ating mga gawain araw-araw. Okay, shout out po nga tayo mula sa mula sa Santa Cruz. Parang kakaiba itong aking nabasang comment. Meron tayong mga comment dito tungkol sa Marcopper mining. Sorry po, pero ito pong ating plataforma ay hindi po tayo nakafocus sa mga ganyang usapin. Ano po? Pero siguro po sa Marinduque News, sa atin pong sa programa po ng Marinduque News Network with Governor Presby Velasco, atin po siguro maiitanong yan ang inyong pong katanungan tungkol sa umano'y pagbubukas ng Marcopper mining. Okay, sa atin po, ang ating pong programang advocacy program na Kaalam Kayo ay pagbibigay lamang po ng impormasyon ukol sa programs, projects and activities and advocacies ng Department of Education. At kung may partnership po tayo sa ibang kagawaran, yun din po ay atin pong ipinapaliwanag dito po sa ating plataforma o programa. So, meron po tayong mga partnership with other agencies and other LGUs. So, partnership with DENR, DSWD, the provincial government. At syempre, lagi po natin kapartner ang ating local government units, ang ating pong mga municipalities and barangays, lalo tigit po sa ating pong distribution and retrieval of modules. Ngayon nga po ay medyo nagkakaroon tayo ng konting concern sa ating pong pag-distribute at retrieval ng modules dahil nga po tag-ulan na. So, sana po ay maging maingat po tayo sa pag-retrieve o pag-distribute ng ating mga modules, lalo tigit po doon sa may mga tatawirang ilog. So, we don't want you to risk your lives sa pagtawid po ng ilog. So, pwede naman pong gawa ng paraan yan. Pwede nating hintayin humupa ang baha. Lagi po tayong may solusyon. Basta ang atin pong tagbili ng ating superintendent ay ang atin pong munang kaligtasan ng atin pong iintindihin. So, safety and health first. At huwag po tayong mag-take risk at baka biglang lumakas. At ito po namang ating panahon ngayon ay talagang paiba-iba. Ano po, minsan ang init-init, tapos biglang ang lakas-lakas ng ulan, ang pagbuksok ng ulan. At may kasama pang kidlat at kulog. Ano po?
Okay po. So, ang next slide po natin on board kay Sir Jopet ay atin na pong ipapakita. Yes po, yan po sa aking monitor ay atin pong ipapakita. Nagpositibo ka ba sa COVID-19? Positive sa COVID. Kung nagpositibo ka sa COVID-19, ito ang mga paraan para maprotektahan mo ang iyong mga kaibigan at pamilya. Ihiwalay ang sarili sa loob ng bahay o tatawagan ka or inform ka ng Rural Health Unit kung ikay dadalhin sa isang healthcare facility. Makipag-ugnayan sa inyong Rural Health Unit upang matulungan kayo sa contact tracing at para malaman ang iyong mga susunod na hakbang. Alamin kung sino mga nakasalamuha mo or kung saan ka pumunta 2 araw bago ka magkaroon ng simptomas or kung walang simptomas 2 araw bago ka magpaswab. Makipag-ugnayan sa mga taong nakasalamuha mo ng higit sa 15 minuto at a distance closer than 1 metro and let them know na ikaw ay nagpositibo sa COVID-19. Kapag ikaw ay bumisita sa isang tindahan, sa ospital, or sa clinic, or kung saan man maraming tao, makipag-ugnayan sa kanila at sabihin kung anong araw at anong oras ka nandoon. Mga dapat tandaan kung ikaw ay COVID positive at may simptomas. Kapag ikaw ay may lagnat at ubo, palagiang magugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, o kaya ay gumamit ng alcohol. Manatili sa bahay, huwag munang magtrabaho. Magpahinga, uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Manatili sa isang kwarto malayo sa inyong pamilya. Kung hindi posible, magsuot ng medical mask at tumistansya ng 1 metro ang layo sa ibang tao. Kailangan mahangin, dapat may sariling banyo. Kung uubo or hatching, tabunan ang bibig at ilong gamit ang iyong siko. Gumamit ng disposable tissue at itapon pagkatapos. Kung nahihirapang huminga, tawagan agad or makipag-ugnayan sa inyong Rural Health Unit. Mga dapat gawin ng mga nag-aalaga. Siguraduhin ang may sakit ay nakakapagpahinga ng maayos, umiinom ng maraming tubig at kumakain ng masustansyang pagkain. Gumamit ng medical mask kapag ikay nasa kwarto ng pasyente. Huwag hawakan ng mask at ang muka kapag ikay nandoon at pagkatapos nito ay itapon ang mask sa basurahang may takip. Palagiang magugas ng kamay gamit ang sabon at tubig or alcohol-based rub. Ito ay gagawin pagkatapos mong mag-alaga sa pasyente o bago, habang at pagkatapos mong maghanda ng pagkain, bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Kailangan may sariling gamit ang pasyente at hugasan itong mabuti. Palagiang mag-disinfect or maglinis ng mga parteng madalas nahahawa. Tawagan ng inyong Rural Health Unit kapag ang iyong taong inaalagaan ay nahihirapang huminga. Mga dapat tandaan ng mga kasama sa bahay ng taong may COVID positive. Palagiang magugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na kung ikaw ay umubo o humatching, bago, habang at pagkatapos maganda ng pagkain, bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, bago at pagkatapos mo mag-alaga sa pasyente, at kapag nakita mo madumi ng iyong kamay. Huwag i-expose ang sarili sa taong may COVID-19 kung hindi kinakailangan. Iwasan ang hiramin ang gamit ng taong may sakit. Kapag umubo or bumahing, tabunan ang bibig at ilong gamit ang iyong siko, or gumamit ng disposable tissue at itapon ito sa basurahang may takip. I-monitor ang kalusugan ng bawat isa. Kung mayroong simptomas katulad ng lagnat, ubo or nahihirapang huminga, tumawag agad sa inyong Rural Health Unit. Ito ang mga COVID-19 hotline numbers sa inyong lugar. Ang video na ito ay isang paalala mula sa Department of Education. Kaya, mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela.
Okay, so ayan po. Meron pa po tayong video na ipapakita. Sana matuloy-tuloy na. Ito po yung vaccination orientation. So take it away, Mr. Jopet. We had a series of vaccination orientation entitled The Role of COVID-19 Vaccine, Reading Through Misinformation, Mistrust, and Improve One's Protection, attended by all DepEd personnel. This was done from April to May 2021. Thanks to our rural health physicians who shared their expertise and knowledge in order for us to give the right information regarding vaccination. Back to school videos. There are a total of 12 back-to-school videos that was posted on official DepEd page and Health and Nutrition section page that was posted from June to August 2021. Vaccination report as of October 20, 2021. A1. Healthcare workers. STO Marinduque has a total of 18 healthcare workers and are fully vaccinated. A2, senior citizen. Teaching we have 52, non-teaching is 22. A3, DepEd personnel with comorbidity. Teaching we have 697, non-teaching we have 152. A4, all DepEd personnel. Teaching we have 2,132, non-teaching is 267. Total DepEd personnel, teaching is 2,881, non-teaching is 460, for a total of 3,341. Total vaccinated DepEd personnel, for the first dose we have 356, second dose is 1,900, for a total of 2,256, with a percentage of 67.33%. Full support was given by our Schools Division Superintendent, Dr. LCT Barrios. These are some pictures of our back-to-school heroes.
Department of Education. Kaya, mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela. So, mamites napanood po natin ang video ng accomplishment po ng Back to School Champ and ng ating pong Health and Nutrition section sa pamumuno po ni Mama Nay and of course po ni Ma'am Elsie. So, dito po mapapakita natin na increasing po from nung nag-start po tayo ng day 1, dun po sa pinakita niyong video, nag-increase po ang ating report ngayon which is 67.52% na po ang ating mga vaccinated DepEd personnel. Ayan. So, increasing po siya. Every week po ang aming update, ang aming pong reporting ay ngayong araw po. So, mag-i-increase pa po ang ating mga vaccinated personnel. Ayan, that's a good to know, na talagang every week ay may nadadagdag na nagpapabakuna. Meaning to say, every week may nakukumbinsi po tayo na kailangan po natin ng bakuna or yung ating vaccine against COVID, para tayo ay protektado sa COVID virus. Okay, so I'd like to shout out lang po sa aking pong palagiang taga-pakinig at pag-watch, lagi po nagpapanood sa atin si Tatay Pilo dyan po sa Gasan, ang ating pong oldest as graduate. So, shout out po sa kay Tatay Pilo at sa kanyang asawa dyan. At also, kay Ma'am Shenaline, kay Ma'am D, Sir Disoy, si Ma'am Elsie, of course, si Sir Alan Fajardo, Sir Abet Paundo, at baka may gusto po kayong i-shout out dyan sa ating mga nurses, Ma'am Icon. Yes po, Mamay, salamat. Shoutout po sa aking brother, kay Andrew Matre. And of course, alam ko pong last na pong exposure ito para sa araw na ito. Gusto ko lang pong magpaalaala doon sa ating mga DepEd personnel kung kayo po ay na-expose o naging close contact. At lalong-lalo na po kung kayo ay merong symptoms na mararamdaman, mag-isolate na po and ipaalam sa ating Barangay Health Emergency Response Team. Gayon din po sa ating immediate superior. At makipag-cooperate po para sa ating contact tracing. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Icon and si Ma'am Nicole. Thank you po, Ma'am Maid. So, hello po sa husband ko, kay Ruel, and sa mga daughters ko po, Treasure and Niel. And sa brother ko po na nasa New Zealand, Jello, hello, Neil and Kobe, ingat kayo dyan. And sa mother ko po na nanonood ngayon, si Carmencita de Mesa, hello po. And sa mga relatives ko po, Palomares Morales de Mesa, Iglesia Clan, hello po sa inyong lahat. Wow, nahiya naman ako hindi mag-shoutout sa family ko. Pabati portion po muna tayo. So, ayan, I would like to say hi sa aking pong family, ang aking pong mother, si Mother Concha, at ang aking pong sister, kaisa-isang sister, si Director Delier na nasa House of Representatives sa Manila, sa kanyang pamilya, at of course sa aking mga dalaga, dalawang dalaga, at ang aking binata, si Cheska at si Mika, and also to Paulo, and of course my husband, si Mr. Lagran, kaya ako ay may Danarito Lagran na po. Ayan, so sa mga pamilya natin, Narito and Lagran families, hello po sa inyo lahat at let us all keep safe. And with that, wala na po sigurong shout out. So, keep safe everyone. At para po sa atin pong last number, papakita po natin muli ang dancing prowess ng ating pong mga medical team sa kanila pong PRO and cons of vaccination. Pros and cons of vaccination sa pamamagitan po ng isang sayaw. So, watch this. Magpapakuna ka na ating labanan at pigilan ang COVID-19 po sa inyo. Ikaw ay nagsasawang lumagilan sa bahay, hindi ka magagala dahil ayaw mamatay. Kung gusto mo magbago ang takbo ng buhay, ito ang solusyon, huwag ka nang maghintay. Bababakuna, magpapakuna ka na at nilabanan at pigilan ang COVID-19 po sa inyo.
Kaya, mag-back to school na! Ligtas na bakuna para sa balik eskwela. Ayan, o di ba po, talaga ang mga nurses natin ay multitasking at napakagagaling nilang sumayaw. All for information dissemination, nagawa po nila yung isang sayaw na yan. So, pati na yung mga TikToks nila. So, maraming pong salamat sa ating mga frontliners, sa ating pong school health and nutrition section. Of course, headed by our nurse in charge, Ma'am Icon Ebora, at ang ating pong vaccine champ, sa Ma'am or Nurse Nicole de Mesa Iglesia. Sila po ang ating pong kasama ngayong araw na ito. So, sa susunod pong Biyernes ay magkakaroon na naman po tayo ng talakayan at ito naman po ay tungkol sa mga bagay-bagay, tungkol sa pag-aaral ng mga bata, sa modules at sa iba't iba pang programs, projects, and activities, advocacies of the Curriculum Implementation Division. Makakasama po natin dyan ang si Ma'am Sheila Saet at ang iba pa niyang kasamahan sa Curriculum Implementation Division. Sa Friday po yan, magbabalik ang Kaalam Kayo at 11 to 12 noon. So, abangan po ninyo yan sa Friday at ngayon po, ako yung magpapaalam na. Ako po ang inyong tagapagpadaloy ng programang ito. Maida Narito Lagran saying good morning and keep safe and keep away from COVID. Magandang umaga po at maraming salamat.